Na naalala ko guys 'no, nung ako'y dalaga pa lang, ako'y namasukan bilang katulong dun sa Batangas. Although yung amo ko na hindi naman sila yung bahay nila maliit lang pero up and down. Nasa ano siya, subdivision. Subdivision ni Manny Villar, ayun, tanda ko pa yun. So, namasukan ako, wala pa akong anak, dalaga pa ako noon. First time kong pumunta dito sa Manila, nung time na yun. Tapos napunta pa ako dun sa um, Batangas, ayun, medyo liblib na siya na lugar. Although yung bahay nila malit lang guys eh. Ang ano lang, maganda lang talaga siya at up and down. Mas malawak pa nga yung bahay ko eh. Kaysa dun sa bahay nila. So nasasabi ko guys na hindi sila mabait. Bakit? Kasi kapag kumain sila, hindi pantay. Kumbaga, mauna mo na silang kumain tapos kung yung sobra nila, yun ang aming kinakain sa mga katulong nila. So, sabi ko sa sarili ko, paano mo malaman na isang tao pag mabait? Siguro masasabi ko kung yung taong hindi madamot sa pagkain. So, na-recall ko siya nung when I was namasukan na bilang katulong nga before na ganyan nga ang treat nila sa kanilang mga katulong. So, proud to say na nangamuhan ako dati, katulong dati. So, shout out nga pala sa lipstick ko guys. Sa aking lip tint guys, na until now, nandyan pa rin. Partida may balot ako guys, pero nandyan pa rin yung lip tint natin. So, ayun, hindi nga sila pantay guys. Hindi sila pantay mag-treat sa kanilang katulong guys. No? So, that time. So, ayun. Habang nagngangawa ang aking TV, gangawa din ako. So, then, tapos kapag guys, kapag mamamasyal sila, hindi kami sinasama sa mall, hindi. Nandyan lang kami, nag-aantay lang kami na uuwi sila. Asikasuhin namin sila. Nandun lang kami. Kailangan guys, malinis yung bahay nila. Napaka yung babae, napaka masilan masyado. Sobra. Basta tunay nga talaga yung sinasabi na kumbaga sa Bisaya pa, lisod yun di ay ning maaan sa kadato baka na makalita sa kadato bitaw kay mag-inarte muna kay mga Bisaya na maingon yun na lisod yun di ay ning maalangan sa kadato kay muarte na wala sa muarte kuan ba muarte kadali ba moto sila, moto makaingon ko na ang sa kadato. So, Bisaya naman ako ko eh. Tagalog tano. So, pero itong mga so, tunay na mayaman. Sila yung napakasimple lang talaga. Hindi madamot. Oo, nandun sila sa part na nagagalit. Pero pagdating naman doon sa ganyang bagay, hindi madamot sa pagkain. Namimigay talaga sila guys. Kasi may amo din ako dati na napakasimple lang talaga naman namin guys. Although yung babae, medyo siya, syempre sa ating mga babae, tanggap pa natin yun, di ba nga, medyo tayo doon eh, medyo aware na tayo doon na man talaga tayo. Nag-aayos talaga tayo. Nagsusot talaga tayo ng mga ganyan. Tapos yung si kuya, yung amo kong lalaki, napakasimple lang talaga guys, grabe. Yung chinilas niya guys, akala mo magtatrabaho sa talyer, pero de kotse sila ha. Napakasimple lang talaga. So, napakabait nila. Stick ang mga kapagmumukha nila, pero pagdating doon sa mga ganyang usapin, pagkain na mimigay nga sila na nakakaalam eh. Pupunta nga sila doon sa, kasi next trabaho ko, din pang kasambahay pa rin. So, somewhere in Manila City na ako nagtrabaho the time. So, pumupunta kami, kasama ko yung bata inalagaan ko. Nag-ikot-ikot kami nag-ikot-ikot kami kasama yung amo ko, nakakotse sila, may kotse mayaman sila eh. So, kasama din ako. So, nagbibigay kami ng mga paklans, kumbaga sa Bisaya, paklans kasi ang tawag niyo. Yung mga styrofoam na may mga pagkain na siyang may spaghetti na, may chicken joy, may
may kanin, ayun. Kung minsan pansit, luto kami ng pansit, gano'n. Tapos ibibigay namin doon sa mga street children or sa mga tao na nakahiga lang sa ano, sa excuse me guys, nakahiga lang doon sa kalsada. Although guys, minsan pa ako lumalabas ng bahay dito sa amin. May makikita man ako mga tao na nakaganyan, nakahiga lang doon sa mga bata. Actually, mga bata talaga guys, malapit ako sa mga bata. Lalo na pag nanghihingi ng um, pera. Hindi ko sila binibigyan ng pera guys, binibigyan ko sila ng pagkain talaga. Bumibili ako ng pagkain sa sa bakeryhan dito. Tapos binibigay ko siya. Dumudukot ako ng instead of pera, binibigay ko pagkain ng binibigay doon. Para sure, mabubusog sila doon. So, hindi naman lahat ng pagtulong mo sa isang tao, ipopost mo eh. Meron naman kasing tao kasi tumutulong talaga na hindi na pinapost sa social media. So, yun sabi ko sa sarili ko na, grabe, yung amo ko na yun, napaka-simple lang pero napakalaki ng mga puso nila pagdating doon sa mga taong ganyan. Kasi, minsan na naikwento na sa amin guys, sa amin na mga katulong na gano'n doon sa dati, naghihirap dati, tapos sa pagsisikap yun, nagluwag-luwag, tapos ayun, kaya hindi sila nagdalawang isip na magbibigay doon sa mga tao, lalo doon sa especially for those street children, so homeless people na kailangan talaga ng tulong, even though food lang ang ibibigay mo, pero malaking tulong na dan para sa kanila yun. Sa mga tao mabibigyan ng malaking tulong na po sa kanila yun. So hindi po tayo dapat punta mo. So, sabi ko, grabe. Pero guys, binibless talaga, sobrang binibless nila. Sobrang binibless sila. Dahil sa tapos hindi ko makikita sa kanila mga social media na nagaganon, puro lang sila business, puro post lang talaga, puro kasi yung amo ko meron silang business ni konting negosyo din. Tapos at the same time, meron na siyang trabaho at meron siyang negosyo. So pinagsabay niya yun. Kaya kailangan nila ng ng katulong at saka yaya sa kanilang anak. So, yung amo ko naman lalaki, may trabaho din. Pero napakasimple lang talaga nila guys, grabe. Meron talagang tao nga, hindi mo talaga makikita sa pananamit. Yung tunay talaga yung iba na hindi mo ma-judge ang tao sa panlabas na anyo. Hindi mo masabi na sila ay naghihikahos dahil sa pananamit. Meron talagang tao na hindi mo makikitang may kaya pala, pero napakasimple lang nila manamit. So, ayun, masabi ko na paano malaman kung ang tao ay isang mabait. So, masasagot ko po dyan is hindi madamot sa pagkain. Yun, kasi kung hindi ka madamot guys sa kapwa mo, mas i-bless ka pa nila. Bibigyan ka na lang niya bigla ng more blessings pa talaga na hindi mo inaasahan.